For you, main highlights of yesterday's SONA? Well, yung first 5 minutes niya, yung defining. Kumbaga, 2 years ago, yung defining niya, yung Pogo ban. Diba? Tayuan yung mga tao, pati yung mga congressman na involved sa Pogos nagpalakpakan. No? Tapos yung nakaraan, last year, yung mahiya naman kayo, anti-corruption. Ngayon, ang kanyang defining ay yung first 5 minutes, yung parang yung erap moment, Diba? walang kaibigan, walang kamag-anak. kamag-anak. Dito ay hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking kaibigan. Presidente ako ng aking bansa, ng Pilipinas, no? Kaya kinasuhan ko ang aking pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Na matagal lang hinihintay ng mga tao. Pero ang problema lang diyan ay may sapat bang ebidensya. Katulad din na nasabi ko rito, dahil yung ibang mga nakulong, nakita natin yung ebidensya. Agad. Smoking gun, di ba? Daan-daang milyon, dinala sa bahay, daang-daang milyon, binigay sa kaibigan. No? Ito, missing pa rin si Gutesa. Tapos yung 18 Marines, parang nasira yung kanilang testimony dahil sa dagdag bawas. Mga maleta. So, ayun. Pero defining yun. No? Defining yun. Yun yung kanyang tawag dyan, mahiya naman kayo moment for this SONA. Ikalawa ay yung expansion ng mga tawag ko dyan ay ayuda economics. Tax relief, no, subsidies, tupad, AIX, etc. So may expansion dyan. Ang pan dyan, amelioration. Kumbaga yung temporary relief para sa mga tao na medyo economically insecure dahil nga sa crisis. No? Ang problema naman dyan ay sustainable ba yan? Dahil very tight yung fiscal space ng gobyerno. No? Yung kanyang revenues, hindi ganun kalaki. So hanggang kailan niya masusustain? Lalo na nagpapatuloy pa rin yung Iran war. At yung impact sa atin ng high gasoline cost. Tumaas last week ng 10 piso, tataas na naman ngayon, next week tataas na naman. So masusustain ba yan? Kaya ang sinasabi ng iba ay marami, no, o malawak dito sa mga subsidies, no, pero parang kulang sa structural reforms. Ang ibig sabihin ng structural reforms, yung medyo mas matagalan, political and economic. No? Halimbawa, nagtaka ako hindi na nabanggit yung tayo ay upper middle income country na. Hindi na nabanggit. Siguro dahil pag binanggit niya, sabihin ng mga tao, hindi naman namin naramdaman no? Tricky nga eh. O baka kayo lang ang nakaramdam No? Kami hindi namin naramdaman no? Pero si Ronald, yun nga no, he talked about expansion of tax relief. Pero at some point, is he actually credible about tax? Diba, talking about tax? Because we all know the family has yet to pay 203 billion tax liability. Your thoughts on that? Yes, wala siyang mention doon. No? Baka siya yung pinakamalaki na kailangang bayaran na taxes. No? At katulad ng sinabi ko sa kanya, medyo populist. No? Binawasan mo yung tax, VAT, at saka yung systems loss sa kuryente. Mga 1/4 yan ng cost ng kuryente. So medyo yung mga negosyo at saka yung mga consumers, medyo masaya dyan. No? Pero wala ka namang tax reform talaga. No? Paano, ang ating tax system kasi is very regressive. Ibig sabihin, kung yung mas maraming bahagi ng populasyon, sila yung mas malaki yung binabayad na buwis. Lahat ng binibili natin may buwis. Paano yung mga mayayaman na patuloy na yung mayaman dito sa crisis? May windfall sila, halimbawa dito sa oil price increase. No? Yung mga big players. May windfall sila pag tumaas ang bat. Pero yung karamihan ng populasyon ay sila yung bumubuhat. So ang sinasabi kong structural reforms, pabubuhatin ba natin yung mga mayayaman na dito sa crisis na ito? Yun yung kulang. No? Halimbawa, yung wealth tax. No? Walang mention dyan. No? Yung anti-dynasty na structural reform sa political system, parang tahimik siya. No? Ano lang status ng anti-dynasty na yun? No? Yung mga ganun ba, doon yung kulang. Pero, yes, maganda yung kanyang mga ginawa para dito sa mga subsidies. Dito sa, inuulit ko, amelioration. No? So, yung insecurity ng mga tao in the immediate ay nabawasan. Pero in the long term, yun ang problema. Dahil tayo ngayon ang pinakamataas ang inflation dito sa region. Tayo ang pinakamataas ang unemployment. Tayo pinakamababa ang growth rate dito. Paano yan? No? Paano yan sa medium term at saka sa long term? No? Pero, siyempre, masaya mga tao dahil nadagdagan yung kanilang ayuda economics. No?
Pero Sec Ronald, maraming tinalaki kahapon si President Marcos from transportation, education, even Pac Silica foreign investments. Pwede muna tayo sa overall perspective. What grade would you give the President's fifth SONA? Hindi ako magbigay ng grade. Paano iba-iba kasi? Halimbawa, dun sa renewables, maganda yun, di ba? Pero at the same time, binanggit niya ang nuclear power. So ano yun? Ano yung ibig sabihin sa nuclear power? Dahil controversial yan eh. Yes. Controversial yan. Binanggit niya yung Hindi nga Pac Silica, natapos sa daddy niya eh. di ba? As the growth corridor. Pero wala pa namang nakukuhang laman yung gobyerno sa substance ng Pac Silica. Siguro nakuha pa lang nila brochure. No? Yung brochure. Pero yung laman, wala pa eh. So hindi mo pa sigurado yan. No? Medyo two-edged yung Pac Silica. Makikita mo na yan ay tulong ng Amerika, etc. kay BBM. Pangkontra yan doon sa influence ng mga Duterte na suportado ng China. No? Ibig sabihin, they are here to stay against Chinese interests. Pero, tinitignan din nila ano ba mangyayari sa impeachment. No? Dahil kung papasok sila, tapos eventually ang magiging gobyerno ay iba, no? Baka maapektuhan yung Pac Silica na very strategic, very long term. Billions of dollars yan eh. No? So yun yung medyo hindi pa napag-uusapan. Dahil wala pang substance eh. No? So sa ngayon, brochure pa lang yung nakita natin. No? Yan ba ay mangyayari? Sana. No? Sana according to our terms. May bill ngayon sa Congress eh, na kailangan yung Pac Silica ay ang term of reference national interest. Baka kasi interest lang yan ng investors. So yun yung babalansihin natin. Yes, gusto natin mag-invest sila in a big way, pero dapat meron technology transfer. Dapat yung laws natin na mag-govern doon sa 1,600 hectares na papasukan ng Pac Silica, di ba? Dapat may benepisyo naman yung ating workers. Baka puro imported workers yung ilalagay dyan. Mga ganun ba? Na hindi pa na pag-uusapan dito. Pero may mga magagandang elements na pwede nang dalhin sa bangko ng presidente. He can bring it to the bank. Or should we keep an open mind when it comes to Pac Silica? Kasi ngayon maraming criticism eh. Of course, no? Ang problema lang, hindi pa natin alam yung laman eh. No? Ano, malaking bahagi niyan, mining. Eh, syempre, controversial din ang mining. Dahil kaya sila pupunta rito, yung reserves natin sa cobalt, sa magnesium, Nickel. sa gold, sa nickel. Pero, paano yung kanyan? Paano yung mga policy sa mining? No? Yun yung mga elephants in the room na kailangan pang pag-usapan. Pero dahil with our economy as it is like right now, baka kailangan natin yan. No? Ayun na nga eh. Doldrums yung ating economy. Yeah. So, kailangan ma-pump prime para tumaas. Ang problema, less than 2 years lang yung presidente. No? So, maraming kailangan magyari in 2 years. Political as well as economic. Halimbawa, itong pinakamahalagang defining moment na, yung anti-corruption. Nasa na yung 14 and a half contractors na pinangalanan niya na involved dito. Nasa na yung 67 contractors, no? Congressman na involved dito. No? Nasa na yung mga government employees sa executive, yung undersecretary ng DepEd na binigyan daw ng 8 billion ni Yusek Bernardo, no? Si Traigib, si Yusek o Asek Adrian Bersamin, na billions din yung binigay. Bakit yun? Wala pang mga kaso. So, eventually, sisingilin ka eh. Pero sinabi niya kasi, bahala na si Boying. Bahala na yung ombudsman, di ba? So, yun yung cup half full, cup half empty. Halimbawa, dyan sa usapin ng corruption. Well, when it comes to the economy, last year kasi sa SONA niya, he was saying na maganda ang ekonomiya. And at that time, inflation was at around 1.4% lang. This year, there was no... Yes. Parang yung wording was just para mabuhay o mabuhat ang ekonomiya. How do with inflation peaking, I think at 6.4, I'm not sure, but tumaas. How should he have addressed this? Kasi medyo kulang yata yung pag... Well, very limited yung pwede niyang gawin eh. Kaya nga puro amelioration lang eh. Diba? Protection sa OFW, middle class, tapos yung poorest of the poor. No? Ganun yung ginawa niya. Kaya doon mataas ang scorecard niya. Ang tanong nga natin, sustainable ba yan? No? Halimbawa, yung value ng halaga ng peso, all-time low. No? Almost 62 na. No? Siyempre, tatama yan sa inflation. No? Next month, ha-harvest tayo ng mga tinanim several months ago. Food inflation yan dahil nadoble ang presyo ng fertilizer nung nagtanim sila. Nadoble yung presyo ng gasolina. So yung harvest time next month, mataas yung bentahan yan. So makakadagdag yan sa inflation, yung food inflation na yan. Dahil lahat tayo kumakain eh.
di ba? Siguro kayo mas konti ang kinakain, no? Kami kasi mas marami, no? So, yan yung mga susukatin eh. Yan yung susukatin. Kaya ganun yung ayuda economics na sinasabi ko kanina. Amelioration, no? Pansamantalang Temporary relief. No? Pero lampas sa pansamantala, ano na ang gagawin natin, no? Sabi niya yesterday sa speech niya, kayang-kaya natin harapin at sabihin sa mamamayang Pilipino na ginawa natin ang lahat para maibsan, 'di ba, yung kahirapan or matugunan yung mga pangangailangan despite the Middle East crisis. There was ayuda, 'di ba, yung mga et cetera, no? Tax relief, PhilHealth expansion. Exactly. No? So, do you believe that ginawa nga ng administrasyon na ito ang kanilang makakaya? Well, yes, dito sa amelioration na ito. Pero yung inuulit ko, yung mga mismong priority bills niya ay in limbo pa. Yun yung mga structural, di ba? At yung ano ba yung solusyon dito sa mga, yung ugat, yung root na solusyon, hindi na pag-usapan eh. Dahil nga, puro amelioration lang. No? Yun yung, alam ba, hindi na pag-usapan ng utang na almost 18 trillion na. No? Sino magbabayad niyan? No? Siyempre, yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, no? Yun yung hindi na pag-uusapan dito. Pero expansion ng benefit ng SSS, ng GSIS, ng PhilHealth, napag-usapan niya. Diba? Kaya nga, sinasabi ko, populist eh. Yung kailangan ng tao ngayon. Pero siyempre, pag pinag-uusapan yan, yung bukas paano? Yung bukas paano? Yun yung medyo weak. But follow up ko lang, Pawi, dun sa isa pang question ko sa'yo, Sec Ronald, yung sa pinaka-last part of his speech about the West Philippine Sea issue. Bumilib ka ba dun? Di tayo papasigil? Yeah, very compelling yon. So, nagsimula ka dito sa defining anti-corruption moment mo. Nagtapos ka dun sa West Philippine Sea na tayo ay hindi racist, tayo ay honorable, respectful, tayo ay noble, no? Yung iba sa atin, noble savage, pero noble tayo, no? Noble. At banat yan dun sa latest na banat sa atin na tayo mga unggoy. No? Yun yung not lost in translation dito. Kaya magandang conclusion yon. Hindi ko nga alam kung ano yung ibig niyang sabihin last week na magkakaroon ng reset sa relasyon natin sa China. Yung ba ay soft diplomacy dahil tayong head ng ASEAN at this point? Pero naging hard siya dun sa kanyang zona. No? Kaya yun ba yung ibig sabihin ng reset? No? Minsan kasi may mga binabanggit na slogan yung presidente, hindi mo alam kung anong ibig sabihin. No? Pero that wasn't lost. A very sharp, a very strong conclusion in relation dito sa invasion ng China sa West Philippine Sea. But for you, Sec Ronald, what else could be commended in the President's speech yesterday? Kasi baka sabihin nila puro lang tayo criticism dito. Negative. Puro Hindi naman. negative. Kaya nga sinasabi ko, cup half full, half empty. No? Yun yung kinakuha natin ngayon. No? May mga positibo naman. Yes, At of marami yan. No? Halimbawa, itong sa systems loss, itong usapin sa BAT, no? Ay very medium term din yan eh. Baka yun ang pinaka-medium term. Dahil hindi naman ganun kalaki yung o karami mag-i-invest sa atin, especially Pac Silica, kung magpapatuloy na sobrang taas ng ating electricity cost. So, in a way, ameliorative yan, pero may kaunting medium-term vision. Dahil ina-emphasize niya na game changer itong Pac Silica. Hindi papasok ang Pac Silica kung ganyang kataas ang presyo ng kuryente. No? So, may ganun din siyang kaunting vision. Kahit medyo kulang yung ganong klaseng visionary aspect ng ating economy at sa ating political system. Medyo hindi rin niya napag-usapan yung ating mga humihinang mga institutions. Halimbawa, judiciary. No? Ano bang reforms ang kailangan mo sa justice system natin? Ano bang reforms yung kailangan mo sa ating legislative system? Dahil almost wasak yung image ng Senate at saka Congress. So, paano mo ayusin yan? Hindi mo napag-usapan ng anti-dynasty. So, ganun ba? Binabalansin natin yung cup half full at cup half empty. Pero speaking of the Senate, Sir Ronald, 13 senators did not attend the President's SONA yesterday. Karamihan dyan, minority. And later today, magkakaroon ng kontra SONA led by Senator Alan Peter Cayetano. What are your expectations? At ano yung basa nyo dun sa hindi pag-attend na rin ng mga senador kahapon? Well, medyo expected naman yun. Kaya nga nakasuot sila ng itim, di ba? Hindi ko lang ma-appreciate yung suot ni Amy Marcos, no? Kayo na bahala doon sa fashion sense niyo. Parang nung una ko nakita, parang Conjuring. Diba? Grabe.
Fashion police ka na rin pala. Pero yung mga ibang senador naman sa majority, siguro gusto nilang i-emphasize yung nakadistansya sila sa executive sa usapin ng impeachment. No? Ayaw nilang magmukhang parang hawak sila ng executive dito sa impeachment process na ito. Kaya medyo hindi dumalo, halimbawa si former Senate President Soto, si Ping Lacson, no? Hindi yung, hindi yung criticism sa SONA, no? Talagang gusto lang na siguro nilang i-maintain yung distance dahil nga nasa gitna ng impeachment. Dahil sa gitna ng impeachment. Iba naman yung nakasuot ng itim. No? Iba naman yung kanilang Iba yung agenda. statement nila Oo. Well, Palace Press Secretary Claire Castro said na the president himself wrote his speech, pinractice nga daw niya. And as we saw yesterday, he started and ended with a bang. He started with a flood control issue, didn't mention his cousin by name, pero sinabing dating speaker, alam na natin kung ano yun. Flood control, talked about it, let's move on to other matters. And then ended with, touching on our patriotism because of what's happening in the West Philippine Sea. But in between all that, there were moments na nagka-standing ovation, there were moments of malakpak. But what were the more salient points in between that you feel maybe should have been talked about more, or what was not talked about that should have been talked about? Well, halimbawa, yung mga peace process sa mga insurgents, medyo tahimik siya ron. Yeah. No? Hindi natin alam ano ba nangyari doon. No? Ikalawa ay yung yun nga, yung pinag-usapan natin kanina na major yung Pax Silica, it's more a brochure. No? Kung yan ay game changer, ano yung substance? Ano yung substance? Anyaan. Lalo na yung ating growth corridor, yung BPO, liit na yan eh. Dahil pinapalitan na yan ng AI. So ang sinasabi mo, itong natitira nating growth corridor ay papalitan ng Pax Silica. So major yan. Again. No? Pero, wala pang substance. No? Yun yung tingin kong kulang doon sa, sabi mo nga, yung sa gitna. Yung sa gitna rito. Inaasahan ko sana magsasabi siya ng tawag dito, yung revamp na laging pinag-uusapan. Dahil yun yung reset eh. No? Ang kailangan mo ng reset sa governance. Maraming problema, political at economic, last 2 years ka na lang. Ito yung pinaka-importante mong SONA. May bala ka bang reset sa iyong pamamahala? Yun yung ibig sabihin ng revamp. Ang ginagawa kasi niya by increments eh. Tatanggalin yung dalawa, tatanggalin yung isa, papalitan ito, no? Ganyan. Mas maganda siguro kung pinagsama-sama mo na, ito yung revamp, ito yung gusto kong pagbabago. Kung ako yung nandun kung ako yung presidente na, hindi naman ako mapupunta ron. No? Never say never. Okay, you said ayaw mong bigyan ng grado yung naging SONA ni PBBM. Pero ganito na lang. Among his previous SONAs, 2022, 2024, and today, would you say that this is the best SONA that he delivered? He spoke mostly in Filipino. He wrote it. May mga powerful thought, kumbaga. Anong... Well, yes, medyo mataas siya dun sa mga immediate relief. No, pwede mo siyang bigyan ng 8 dyan. No? Kung pinipilit nyo akong bigyan ng grado. Hindi ka sabi ko nga best ba or not? Dyan, di ba? Sa structural reforms, baka 5. No? Dahil nga, indications lang yung sinasabi niya. No? Nang pwedeng gawin long term. Political, medyo pagkatapos ng sabihin na ipapakulong niya yung kanyang pinsan, medyo tahimik na. So, parang parang minimum compliance. Pinasa na niya kay Boying. Kawawa naman si Boying. Nabahala na yung ombudsman dyan. So, siguro may mga kwan ka naman dyan, 6 or 7. No? 6 or 7. Still to be seen kung anong gagawin niya dito sa anti-corruption. Pero in terms of drama, siyempre, mas dramatic yung Pogo ban. Diba? Tayuan yung mga tao. Yung mahiya naman kayo, dramatic. Dito, dramatic yung first 5 minutes, pero not as dramatic as yung 2 previous SONA. No? Kumaga sa amin yung no to wang-wang. No? Yun yung or kay GMA yung bangkang papel. No? O yung ginawa niya kasi parang kay Erap. Walang kaibigan, walang kamag-anak. No? So in terms of drama, mas dramatic yung previous SONA. No? At saka yung before that. Pero again, inuulit ko, ito yung pinaka-importanting SONA niya. Dahil kung hindi na ma-deliver yung mga sinabi niya rito, magiging quickly lame duck siya. So in the next few months, makikita natin, meron bang mga kasuhan makukulong si Boying Remulla? Bubuhos ba itong ayuda, economics? No? Ikatlo, meron na bang indications na
yung ating structural problems ay magkakaroon ng structural reforms. Halimbawa, ano lang laman nitong Paxilica? No? Yung 20 pesos ba na bigas ay malapit na nating ma-achieve doon sa sinasabi niyang mga reform ng agrikultura. Dahil ngayon, nung huli akong bumili kasi, 60 pa rin eh. No? Hindi ko alam sa inyo, hindi yata kayo namamalengke. No? So, yun ba, di ba? Paano ang defining kasi niya nung nanalo siya, 20 peso a kilo of Meron rice. naman BBM, Oo. di ba? 20 bigas meron na. Kadiwa, mahal. Oo. I'm almost sure tataas ang presyo ng pagkain next month. Dito sa harvest time. No? Well, the fuel prices are already jacking up Bumaba as na we naman. speak. So, Yes. Tapos yung piso ay saan naabot. Yeah. No? Baka mag-63 nga daw di ba? Oo. Umabot pa doon. Oo. So, yun yung mga remaining problems natin na malalaki pa rin eh. Malalaki pa rin. Okay, so Sec Ronald, 2 years left in the Marcos presidency. Legacy mode na ba dapat ang Marcos administration? If so, ano po ba yung nakikita niyong legasiya ni PBBM? Or will it be about political survival already for him? Baka all of the above. No? Legacy na ito eh. Ito na yung last 2 minutes eh. No? Pero may existential battle siya eh. Dito sa mga Duterte. Survival battle ito. At ito yung nakita kong first time na yung mga superpowers ay directly involved. Geopolitics will play sa domestic politics. No? Ngayon ko lang nakita ito na talagang ganun ka-active ang Amerika at saka China dito sa labanan, sa loob ng ating politika. Alam natin na may influence naman sila before eh. Pero ito talagang very overt eh. Lantaran eh. Tayo yung battleground. Tayo yung battleground ngayon eh. Yung Paxilica is part of that battle. No? Impeachment could be part of that battle. So existential yung labanan eh. Kaya very defining eh. No? Sino ba magso-survive? Sabi mo nga, survival fight ito. As well as a legacy fight. No? Kaya yung kanyang speech ay binabalanse yung dalawa. Pero wala siyang mention ng impeachment. Dito, di ba? Dahil Dapat yung tama. Dapat pa, Sir Ronald, well, na. tama lang yun. Dahil pinapalabas kasi na wala siyang pakialam dyan. Correct, yeah. Pero yung mga nakatira sa labas ng kuweba, Yan. di ba? Di ba? Oo, wala naman kayo sa kuweba. Alam nyo na merong interaction yan, no? Kaya parang naririnig mo lang yung mga thought bubbles eh. Di ba? Yung mga hindi sinasabi. Minsan kasi sa ganyan, napapakinggan mo yung hindi sinasabi. Right. No? well, realistically speaking, in the last 2 years, with everything that he said, with everything that we see in the thought bubbles, what can he still finish? Ako defining itong next few months. Defining ito. Politically, ano mangyayari sa impeachment? Ano mangyayari sa anti-corruption? No? Ano mangyayari sa Iran war? No? Dahil ang laki ng impact sa atin yan. No? So, itong next 2 months, next few months will define the next 2 years. No? Kung ano yung mangyayari in the next 2 to 3 months, yan yung mag-shape ng 2028. At yung 2028 will shape the next decade or so. Yun yung nakikita natin ngayon. No? Kaya, hindi ko alam kung nandito pa kayo sa next decade no? Para pag-usapan ito. No? Sana naman. I hope so. Yeah, I mean, sa morning matters. Okay. Baka mamaya pinag-uusapan pa rin natin itong mga problemang ito a decade from now, di ba? Totoo yan. Pero baka by that time, ay retired na ako. No? Or katulad ko si Gretchen, naglilibot na ako around the world. No? Well, this is the 40th SONA, di ba, ng bansa natin. And we're still talking about the same problem, sabi nga natin. Pero I want to ask you, Sec. Ronald, yesterday he said, gumugulong ang hustisya. No? As I would always talk about here in our show, filing cases is one thing, getting conviction is another thing. And we all know how slow the justice can be here in the Philippines. And I was wondering, would it be more, kumbaga, credible for the administration for ask for a special courts para dinggin lamang yung mga flood control? Actually, sinabi na yan ni Boying last year. No? Na may usapan sila sa Sandigan Bayan para mapabilis yung proseso. Tapos sabi rin ni Boying, mag-hire siya ng 300 new lawyers sa ombudsman. No? Kaya, meron namang ganong effort. Pero sa ombudsman yan. Pero pag nasa korte na yan, yun yung sinasabi ko, special cases. Parang sa Maguindanao Massacre. But you have special cases. Yun yung sinabi niya sa last year about Sandigan Bayan. Yes, Paano meron lahat siya eh, naabot oo. sa Sandigan Bayan. Hindi ko lang alam ngayon ano na status nun. Yeah, yung pinopose niya. No? Pwedeng tanungin natin siya o tanungin nyo, i-guess nyo rito. I'm sure dadalo yun. No? Ano na ba yung pagpapabilis ng ating justice system? Yun yung sinasabi ko na kulang na structural reform. No? Na yan yung mga key elements ng structures natin na medyo kapos yung SONA speech. Malaki, malawak dun sa relief, amelioration, pero yung structural medyo kapos pa.
isa yan doon, yung justice system. Kaya mahalaga na yung sinabi ni Boying last year, natuloy ba? Dahil susi yun dito sa usapin ng anti-corruption. Or else, tatagal na naman ng ilang taon yung mga kaso na yan, tapos na yung termino ng presidente. Pero Sec. Ronald, can President Bongbong Marcos really use anti-corruption as part of his legacy? As we know, this is the second Marcos presidency, no? The first one, alam naman po natin yung nangyari noon. Yes. And now, several years later, you have a Marcos fighting against corruption. Well, ang sabi nga dyan ni Cardinal David, no? Yan yung biro ng tadhana. Dahil bumagsak yung kanyang tatay dahil sa usapin ng corruption, tapos yung anak ay balak umangat yung kanyang legacy sa anti-corruption. No? Pero it has yet to be seen ano ba talaga yung output dito sa anti-corruption. Dahil from my vantage point, parang mabagal. No? Hindi ko alam sa vantage point nyo. No? Kaya nga gusto ko special points. Diba? Medyo mabagal. No? Pero, i-contrast mo yan sa kanyang tatay. Tama ka, Pauline. Dahil bumagsak, isa sa dahilan sa pagbagsak ng kanyang tatay ay yung usapin ng corruption. Especially nung nanay. Ngayon ay kinasuhan niya yung kanyang pinsan na very powerful dahil speaker Kakasuhan pala. Oo. Hindi, nakasampa na yata sa ombudsman. Ay, ngayon. PI PI, preliminary investigation. Investigation. Fiscal pa lang. Pero it has yet to be seen Yes. kung yan ay anong magiging status pag-abot ng Sandigan Bayan na wala pang Probable special cause wala pa. pang special court. Wala pa Si Angela daw mag-aasikaso. Pero halimbawa, yung sa Southeast Asian Games, nagtayo ng task force si NBI. So kailangan ng mga ganun mga task forces, Para diba? mas kapani-paniwala. Yes. Na talagang ito gusto mo Specifically mangyari. I agree, I on- fully agree. Kasi mamaya, di ba, lip service lang. I fully agree sa Right. proposal mo. Ipopropose ko. Sabi Nakita ko sabi sila. ni Angela Oo, Lagunzan sabihin- Castro. Sabihin ko sa kanila, baka magalit yun, kabahan kayo. Ayaw ko lang. We